Naku po, nagkontrahan na yung mga magkakakampi at parehong sila po ay nagsasabi na mali ang naging desisyon ng Korte Suprema dito po sa pagsasabi na unconstitutional o labag po sa ating saligang batas. Ito ho nga isinampang impeachment complaint laban po kay BP Sara Duterte. At aking binabanggit ay ito pong sina dating o retired Justice Adolf Ascuna na kung saan ay sinasabi niya tama ang ginawang desisyon ng Senado na kung saan na i-archive at yun nga ilibing na ho ito hong impeachment laban po kay BP Sara Duterte. Pero sa kabilang banda naman ay binabanggit ho ni Congressman Leila de Lima na mali at yung ginawa ng Senado at bakit daw minadali ito hong paglilibing o pagpatay o pag-archive dito po sa impeachment complaint laban po kay BP Sara Duterte. Meron pa raw ho na nakabinbin na motion for reconsideration. So dito ho, eto unahin ho muna natin yung nagsabi na talagang tama ang desisyon ni ng Senado na kung saan ay kanilang ini-archive na po at o inilibing, pinatay itong impeachment at maliban na lang kung magdidesisyon po muli ang Korte Suprema at kanilang babalik ta rin yung naunang unanimous decision ay pwede ulit na buhayin at kunin yung naka-archive na kaso. Ito pakinggan lang ho natin, ito pong si Adolf Ascuna sa kanyang interview. Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna. Justice Ascuna, good morning to you. Good morning, Karen. All right, you join me on this historical, actually the aftermath of a historical moment. What do you make first of the Senate's decision to archive the impeachment against Sara Duterte? The archiving, what do you make of that act? I think it's a correct move on the part of the Senate, Karen, kasi ang option niya talaga is, number one is to respect the decision of the court, which is immediately executory, and therefore they should not proceed with the trial. And the other option is to dismiss the articles outright. But the Supreme Court can still change its decision. In fact, there is a motion for reconsideration pending, filed by the House, and the Supreme Court has ordered the petitioners to file a reply to this motion for reconsideration. So the Supreme Court is still in the process of possibly revisiting its decision. Therefore, out of respect for that process, the Senate should not dismiss outright the articles of impeachment. And so what it did was to put it aside first. Itabi na muna ito without dismissing it and without proceeding to trial. So maganda yung ginawa ng Senado, Karen. Okay, but the word archiving, that would mean that if the Supreme Court decides differently, that it's not unconstitutional, that would mean that the Senate would pull it out once again and they'd have to reconvene or they have to start over as an impeachment court. What would it be? All they have to do is retrieve from the archives the articles that they have archived, and they can proceed to follow what the possible new decision of the Supreme Court will be. So it is without prejudice to the Supreme Court proceeding to revisit its decision. Okay, so maliwanag po ang binabanggit ni retired Justice Adolf Ascuna na ang sabi niya ay maganda at tama po ang naging desisyon ng Senado na kung saan na i-archive ito hong kasong impeachment laban po kay BP Sara Duterte dahil sa ito'y bilang pagtalima o pagsunod na rin ng Senado sa naging desisyon ng Korte Suprema na kung saan ay nagdedeklara po ng ito unconstitutional, labag sa saligang batas, yung pong impeachment complaint laban po kay BP Sara Duterte. So yun po at sabi niya maganda ho at
okay ho ang ginawa ng Senado dahil kung sakasakali na magdesisyon naman ang Korte Suprema at baliktarin yung kanilang naunang desisyon, unanimous po yon, ay pwedeng hugutin at muling dinggin ito pong impeachment complaint laban po kay VP Sara Duterte. At ito ho, yan naman po ay kinokontra ni Congresswoman Laila De Lima na naunsyame yung kanyang pagiging prosecutor, di ba? Kasi siya po isa sa magiging prosecutor o taga-usig po, di ba, ng House of Representatives kung natuloy po yung impeachment trial, yung paglilitis kay VP Sara Duterte. At siyempre talagang makakaporma siya ron at kung ano-anong gagawin yung mga pagtatanong at pag-cross-examine dito kay VP Sara Duterte. Pero wala po yan na diskaril. Ito ho, pakinggan ho natin yung binabanggit ho ni Congresswoman Laila De Lima na sinasabing masyado raw minadali at dapat hindi raw agad nagdesisyon o hindi in-archive ng Senado ito pong kasong impeachment. Ito po'y taliwas sa pahayag ni Ascuna na pareho sila na magkakampi o parehong sila po'y nagsasabing mali, di umano, ang naging desisyon ng Supreme Court. Ito I feel bad and it was again a sleepless night for me trying to figure out bakit ganun ang naging actions ng Senado na tama yung mga nagiging observation na minadali. Why do they have to do that? Nung una, pinapadismiss na naman, and then it was modified or amended to just archiving. But the result is still the same. Yung para bang binabaliwala talaga nila yung impeachment complaint or yung articles of impeachment, even if they know very well that there are still pending motions for reconsideration. The MR filed by the OSG on behalf of the House of Representatives, the motions for reconsideration and intervention filed by a group led by Akbayan Representative Percy Sendanya at the Tindig Pilipinas, and the third one was the one filed by Sambayan, headed or spearheaded by former Senior Associate Justice Tony Carpio and former Justice and Ombudsman Conchita Carpio Morales, among others. So why the rush? It's still very much part of the process, the judicial process before the Supreme Court, notwithstanding na meron nakalagay doon sa dispositive portion na immediately executory, but it doesn't mean final na close na. Of course, I still feel bad. Okay, so yun ho, hindi raw po siya nakatulog. Ito pong si Congresswoman Laila De Lima at hindi raw niya po lubos na maisip at bakit binadali ng mga senador ito hong pagdedesisyon na i-archive o unang araw po i-dismiss tapos medyo minodify at binago ng kaunti ay in-archive. So bagamat ang sinasabi ho ng marami, wala na ho yan. Talagang dead ball na pinatay na yung impeachment. Pero sabi po ni De Lima ay dapat pinagbigyan daw muna at inantay ng Senado yung magiging aksyon ng Supreme Court sa ang dami raw ho na naghain ng motion for reconsideration at hindi lang po ang House of Representatives ang naghain ng motion at maging iba't iba yung Isang Bayan, di ba sina dating Justice Conchita Carpio Morales at napakarami na iba pa ho mga kababayan na kung saan ay Kabataan Party List. So iba-iba ho na mga sektor ang nagsabi na nais po nilang pabaliktarin ang Korte Suprema sa nauna nilang desisyon. Pero yan po'y binaliwala ng Senado at dahil sa wala ho kinakailangan sundin po ng Senado kasi immediately executory. Ibig sabihin dapat na ipatupad yung naging desisyon ng Supreme Court na unconstitutional at sa umpisa pa lamang ang sinasabi void ab initio, sa umpisa pa lamang ay wala na ho, mali na. So hindi pa pwede
na ipagpatuloy. Bagamat yung naging desisyon naman ng ng Senado in-archive na kung sakasakali bagamat napakaliit po ng tsansa kasi unanimous po ang desisyon ng Supreme Court na ang sabi kung sakasakali naman na baliktarin ng Korte Suprema yung kanilang naunang desisyon madaling pwedeng hugutin. So maganda rin nga ang ginawa ng Senado ay po mismo yan kay Justice Ascuna. So magkakaparehas sila, itong si retired Justice Ascuna at itong si Congressman Leila de Lima ay sabihin natin iisa po ang landas o linya na kung saan ay sila po ay maituturing na anti-Duterte. At talagang pati yung decision po ng Supreme Court ay kanilang kine-question sa ngalan lang ng pagtutol. At siguro, ewan ko kung anong galit ho nila dito po kay BP Sara Duterte. So kayo ho, mga kababayan, ano masasabi niyo ho rito? Sila ho nagkokontrahan mga kababayan. Pero siguro dito sa pagkontrang ito, pareho sila magkakampi. May siguro napag-isip-isip po ni retired Justice Ascuna na nako baka na naman siguro kailangan ko nang magsalita ng totoo kung ano ba talaga dahil sa bilang isang retiradong maestrado ng Supreme Court baka naman lubos na maubos na yung aking kredibilidad. Kaya yan na po, nagsabi na po siya na totoo. Na ang sabi po ni Ascuna ay maganda raw po ang ginawa ng Senado. Sige, comment na ho kayo mga kababayan at dito sa ating pinag-usapan, nagkontrahan yung dalawang magkakampi. Yun ho. Okay, sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo. Huwag niyo rin pong kalimutan na i-like at i-share. Maraming salamat muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.